Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At mga kaigo, andito na po tayo sa ating number 10 na Criminology Review / lecture. At ang pag-uusapan po natin mga kaigo ay yung tinatawag po na three views of crime. So we have this consensus, the conflict, and the interactionalist. Yan po ang tatlong views ng crime. Ito po ay sociologically aspect po ng crime kasi na ano ang tingin ng ating society, ng mga tao pagdating po sa crime. Specifically, doon po sa existence ng crime. Ano po ang tingin natin sa krimen? Kasi mga kaigo, ito pong topic na ito ay isa po sa mga topics ng TOS. We have the Table of Specification. Kaya sa mga naligaw po ngayon na bago sa ating YouTube channel, nagdi-discuss po tayo ng mga criminology topics at gumagawa na po tayo ng series ng topics na matatagpuan nga si TOS. Sa mga hindi po nakakalam ng TOS, ito po kung saan ito po yung TOS, TOS nga, kung saan kumukuha or kung saan yung basis ng ating Board of Examiners para gumawa po ng tanong. Ibig sabihin po, andito lahat ng topic at isa-isahin po natin yan i-discuss dito sa ating YouTube channel. So, ito mga kaigo, yan po na topic 1.1, natapos na natin po na yan na-discuss. At andito na po tayo sa topic 1.2. So, natapos na po natin ang itong mala inse at itong mala prohibita. So, andito po yung topic natin ngayon, consensus, conflict, and interactionalist model. Okay, so mga nakaraan, kaya sabi ko kanina, i-discuss po natin lahat ng topic sa TOS hanggang sa 6 areas. At nauna nga tayo dito sa Introduction to Criminology. Okay? So, itong 3 views on crime, bago natin explain isa-isa, when you say 3 views on crime, mga kaigo, ito po, ano po yung perspective ng mga tao sa krimen? Especially nga sa existent ng krimen. When you say perspective, paano natin iniintindi? Okay? Ano po yung understanding natin sa criminality or crime and what is our perspective? Kasi pwedeng ang tingin natin sa crime is that is a violation of the standard norms ng society, di ba? So, pwede natin intindi na ang crime ay andyan lang kasi ginagamit yan ng mga nasa pwesto or mga mayayaman in their own interest, for their own interest. At pwede din na ang isang krimen ay resulta lang yan or we have just created the existence of crime. So ano man po ang views natin, yan po ang i-discuss natin isa-isa dito sa 3 views on crime. Okay, so let's proceed. So let us proceed to consensus view, mga kaigo. So ang consensus, intindihin muna natin ano. Ang consensus na word, ito po yung there is a general agreement between the members of the society. Ibig sabihin kung ano ang sinasabi kong tama, sinasabi din niya na tama, and other people. So parang consensus. Okay? So explain natin na ito ay isa-isa ha. So unahin muna natin itong phrase. Ang sabi dito, a general agreement among members about what constitute accepted behavior. Kasi ganito yan mga ego. Meron po kasing mga behavior na acceptable sa atin. Acceptable sa kanya at acceptable sa ibang tao. At meron ding mga hindi magandang behavior na tingin natin ulitin ko, meron mga behavior na hindi rin sa atin, sa tingin natin hindi tama. Sa isang tao hindi tama at sa ibang tao hindi rin po tama. Okay, so ibig sabihin, merong bagay na na-agree tayo lahat. Yun po ang ibig sabihin nan. So kasi pag merong general agreement, kung what constitutes an accepted behavior, tinatawag po natin yan na norms. Yan. So meaning, there is a norm. So sa isang society, meron po kasi tayong norms. Ano itong norms? Ito yung accepted standards or ethical standard being followed by the majority of the people. Kasi itong norms mga kaigo, kanya-kanya kasi namang lugar eh. Okay? Kasi sa isang lugar, may norm sila. Okay? Ibig sabihin, may kaugalian kayo dito na pwedeng hindi naman tama doon. Merong tama doon, kaugalian ni tama dito na pwede nyong tawanan dito. So, depende po sa lugar. So, yan po ang norms. Okay? Another is
Crime is a result of individuals deviating from the accepted norms. So, ibig sabihin, yung crime, base po sa consensus view is, yung crime po, resulta po yan ng taong na lumihis doon sa norms na ina-accept ng community. Okay, deviate, ibig sabihin, lumihis. Okay, tulad ng bawal pumatay. Okay, that is a norms. Bakit? Kasi ako, I agree na bawal pumatay. Ikaw din, bawal din pumatay. At tapos yung other people, bawal din pumatay. So there's a general agreement nga. So kapag lumabag ka doon, lumihis ka doon, that is a crime. It will result to crime. Kasi pag sinabi natin na lahat bawal pumatay, tapos pumatay ka, that is now, you are now deviating from that norms. Okay? So yan po ang sinasabi ng consensus view. Ngayon, ang sabi pa dito is, crime is an act that is not accepted by the society. So, ibig sabihin, mga kaigo, yung crime na nakomit mo, hindi po yan ina-accept ng society as a norms. Ibig sabihin, lumihis ka kasi doon sa general agreement na bawal yan. So, dahil nilabag mo yan, that is already a crime. Okay? So, ano ang sinasabi, mga kaigo, ng consensus view? Ano ang tingin ng mga tao sa krimen base po sa consensus view? Na ang krimen po is isa yang masamang bagay. Paano naging masama? Or isa po yan maling bagay. Paano po yan naging mali? Kasi nga po, iba ito doon sa accepted norms na kinikilala ng buong society. So, ibig sabihin, lumis ka kasi. Ulitin ko ha, ang tingin ng tao sa krimen, base dito sa consensus view, is isa pong maling bagay. Bakit po naging mali? Kasi nga po, hindi na ito yung kinasanayan natin. Okay? Ibig sabihin, kakaiba kasi yung crime na yan, yung ginawa mo doon sa kinasanayan natin. Okay? Kung sa classroom, mga kaigo, sa mga criminology student, is bawal po mag-ingay. Okay? There is a consensus na bawal mag-ingay, pero nag-ingay ka. Okay, mali yan ang pag-iingay mo. Kasi nga, bawal sanang mag-ingay. So, that is consensus view. So, I hope na naintindihan ninyo ha. Ngayon, ang isa pong mga kaigo na view. So, yan po ang consensus view, mga kaigo ha. Okay? So, ang isa pong view of crime is yung conflict view. So, tignan muna natin kung ano ibig sabihin ng conflict. So, when you say conflict, mga kaigo, alam nyo naman yan, there is a disagreement, or there is a conflicting of ideas, nagdi-disagree yung isa, nagdi-disagree naman yung iba. So, yan po yung tinatawag na conflict. Kaya intindihin natin ano. So, sabi ng conflict view, there is a power struggle and equalities present in a society. So, merong power struggle. Merong inequalities. So, ibig sabihin, mga kaigo, merong mga advantage, yan, merong mga disadvantage group. Okay, tumutukoy po kasi ito, mga kaigo, sa yung perception na magkaaway yung mahirap at mayaman. So, ang sabi ng mahihirap, ang mga batas natin, para lang naman sa mayaman. So, yung definition ng crime, mga kaigo, is in favor doon sa mga mayayaman or yung nasa higher class. Which is, hindi naman pinapaboran yung andun sa lower class. So, there is a conflict. So, ganito ang sinasabi, laws and definition of crime are not neutral. Okay. So, sabi ng conflict theory, yung batas natin, yung definition ng crime natin, hindi naman yan po pantay. Kasi sabi baga sa batas, ang batas, pantay-pantay dapat yan. Mahirap naman or mayaman, dapat pantay ang batas. Pero ang tingin ng conflict view is hindi po yun ang nangyayari kasi. Okay, unahin natin yung laws. Di ba may kanta na ang batas para lang sa mayaman? Kasi sa tingin ng mga nasa lower class, mga kaigo, is yung mga batas natin na create lang naman yan to serve the interest ng mga nasa higher class. Okay, paano naman itong definition of crime, mga kaigo? So, bigyan ko kayo ng example, mga kaigo. Ganito, theft, pagnanakaw. Si Juan, meron siyang tanim na puno ng niyog. Okay?
So, ibig sabihin, nasa lower class siya. So, pag nanakawan siya, halimbawa si Pedro, nagnakaw ng niyog ni Juan na isa lang, nasa tapat lang ng bahay, so, pwedeng mangyari theft yun. So, pwedeng ganon ang kaso. Ngayon, ito naman si De La Cruz, meron siyang plantation ng niyog. Meron siyang plantation ng niyog. Tapos, itong si Pedro, nagnakaw doon sa plantation, isa lang. Doon sa ninakaw niya kay Juan, isa lang na bunga. Okay, doon sa ninakaw niya kay De La Cruz, doon sa plantation ng niyog, iisa lang din. Pero, pwede pong magkaiba ang penalty niyan. Kasi sabi po ng batas natin mga kaigo, pag nagnakaw ka po sa plantation, mga ganyan, may aggravating circumstances. Ibig sabihin po, tataas yung penalty ng crime na nakomit mo. So, napansin ninyo mga kaigo, kapag nagnakaw ka sa mahirap, mababa ang penalty. Pag mababa ang penalty. Pero pag nagnakaw ka sa mayaman, syempre pag may plantation, I'm sure nasa higher class or the general perception natin. So pag nagnakaw ng mayaman, mas nataas. So nakita ninyo, yung definition ng crime, parang, mga kaigo parang fine-favor yan yung mayaman. Ibig sabihin, wag nyo kaming pagnakawan kasi pag nagnakaw kayo, mas mataas ang penalty ninyo. Doon lang kayo sa mahirap kasi, ibig sabihin, they are protecting themselves. Parang ganun po ang nangyayari. Okay? So, ibig sabihin po ng conflict theory, bakit may nangyayaring krimen? Kasi nga, resulta lang yan ng conflict between the higher class and second, and yung conflict between nasa nangyayari sa society na ang batas, ang definition ng crime, bakit may krimen, ay na-create lang yan. Sabi dyan, but are created by those in power to serve their own interests. Kaya may krimen. Kaya may batas. Okay? So, ulitin ko ang conflict view mga kaigo. May krimen kasi nga, gusto ng mga nasa power, which is yung mga mayayaman, basta nasa taas, higher class na, to protect themselves, to provide protection and for their interest. Kaya may crime. So, ibig sabihin mga kaigo, pwede naman siguro, it is valid to say na they are weaponizing crime for their own interests. Okay? So, yan lang po ang meaning ng conflict view. Okay. Punta naman tayo sa interactionalist view. From the word interaction. So, ano ibig sabihin ng interaction? Is how you engage with other people. Okay? How you engage with your friend, with your father. Basta merong interaction between two people. Okay. Ngayon mga kaigo, basahin natin ito. How social interaction and labeling process contribute to the development of criminal identities and behaviors. So, meron dyan sinasabi na nade-develop ang criminal behavior dahil sa dalawang bagay. We have the social interaction and the labeling processes. Pag sinabing social interaction, ito yung natututunan mo ang pagiging criminal sa pag-i-engage mo with other people. Ibig sabihin, natututunan mo ang pagiging criminal dahil sa kaibigan mo, dahil sa society. So, yan yung sinasabi natin mga kaigo na tell your friends and I will tell who you are, or the same feather flocks together. Yan po ang sinasabi ng interactional view. Ngayon, dito sa isa, ito namang labeling processes, or related ito sa labeling theory, na ang sinasabi, ang tao nagiging criminal kasi yung society, binibigyan po natin siya ng label na ganun. Pag sinabing, halimbawa, ex-convict ka, ex-convict, binibigyan natin ng isang label. Pag sinabing bobo ka, binibigyan natin ng silang label. Okay, pag sinabing masama ka, yung sinasabi natin na masama, yun yung ang level na nilalagay natin sa tao na yan. Parang binibihisan natin siya na maging ganito. Kaya yung tao na yan, a huge possibility na i-adapt niya yung sinasabi ng ibang tao. Okay, so I hope that is very clear. So ito naman, highlights the role of societal reactions, stigma, and labeling in shaping individual self-perception and behavior. So, tignan niyo, binibigyan natin siya ng stigma. Yan, sinasabi natin na masama ka. Yan, sinasabi natin na wala kang kwenta. Okay? So, ibig sabihin, yung society mismo ang gumagawa ng crime. Parang ganun. Yung society mismo ang nagke-create ng isang kriminal. Yan po ang sabi ng interactionalist view. Okay? So, ulitin ko mga kaigo, pag sinabi nating interactionalist view,
ang tingin ng mga tao sa crime base sa interactional review is dahil sa engagement with other people. Dahil binibigyan natin siya ng level. Ibig sabihin, pwede nga natin sabihin na tayo mismo ang nagke-create ng isang kriminal. Kasi nga, binibigyan natin siya ng level. Okay, dahil sa kasama natin, etc. Okay? So, yan po mga kaigo ang 3 views on crime. I hope and I'm confident naman na may tanong kayo. Kung meron po kayong kontra sa ating explanation, i-comment nyo lang po at titignan natin. Okay? So, tandaan 3 views on crime, consensus. Ibig sabihin na yung crime is violation of a standard norms. Ito namang conflict, ang crime is just a product of inequalities in a society. So, there is a conflict between higher class and lower class. Okay? Na ang krimen, ang batas ay para lang sa mga nasa taas or those who are in power. And interactionalist model, view yan po dahil yung reaction ng society sa isang tao, nagke-create po nagde-develop po ng criminal behavior. Okay? So, yan po ang tingin ng mga tao pagdating sa krimen. Yan po ang perception nila, ang pagkaintindi nila sa crime. Kaya 3 views. Ano ba ang view mo sa isang crime? Okay? So, yun lamang mga kaigo and see you sa another criminology lecture/review.